Houseboy, sinisid ang mag-inang tomboy, full stories. Ako si Mary, 20 years old, walang boyfriend, pero meron akong girlfriend. Oo, tama kayo ng hinala, isa akong tomboy. At ang mama ko din ay isang tomboy gaya ko. Siguro nagtataka kayo kung bakit naging anak ako ni mama, tomboy nga siya. Ganito kasi yon. Si mama kasi ay na-rape ng kanyang barkada nang sila'y mag-inuman. Kaya yon, ako ang naging bunga nun. Kahit tomboy si mama at ayaw niya maghanap, ay nagawa niya pa din akong buhayin. Kaya naman laking pasasalamat ko sa kanya. Sa ngayon, ay tomboy pa din si mama. Ngunit, simula nang ianak niya ako, ay hindi na siya bumarkada at nagkaroon pa ng isang relasyon sa mga babae. Nag-focus na lang siya sa akin at ako ay ginabayan niya. Ngunit, hindi akalain ni mama na maging ako ay magiging tomboy din gaya niya. Wala naman nagawa si mama sa bagay na yon. Bagkus okay lang sa kanya yon. At ako ay suportado niya pa. Kung ano man ang estado ng kasarian ko ngayon. At tanggap niya ako, pati ang pakiki. Pagrelasyon ko sa mga babae. Kaya naman, laking pasasalamat ko kay mama. Kasi napakabait niya talaga at maunawain na ina. Ngunit isang araw ay hindi namin nakalain ni mama na kami ay sabay masisisid ng aming houseboy. Ganito po nagsimula ang lahat. Negosyante si mama at masasabi ko na maayos ang kanyang negosyo kasi meron kaming maayos na bahay at magandang mga sasakyan. Kaya naman madalas ay laging busy si mama at kami ay bihira na magkasama. Isang umaga, nadinig ko si mama sa may sala na nagbubunga nga habang siya may kausap sa kanyang cellphone. Kaya naman dahil doon ay agad ako napalabas ng aking kwarto para alamin kung sino ba yung kausap ni mama sa kanyang cellphone at bakit siya nagagalit. At nang kaharap ko na si mama ay agad ko siyang tinanong, "Mama, sino bang kaaway mo? Bakit ang ingay-ingay ng bibig mo dyan?" "Anak, nakakaasar kasi yung driver natin. Hindi daw siya papasok simula ngayon. Hindi man lang ako sinabihan na mag-abroad pala. Bukas na daw kasi ang alis niya. Kaya yon, ang pinag-iinit ng ulo ko. Paano ngayon yan? Wala na tayong driver houseboy. Sino maghahatid sa akin? Pagpupunta ako sa mga business natin at pag may lakad ako. Wala din mag-aayos at mag-maintain ng mga sasakyan natin. Visit kasi yun pabigla. Bigla ang pag-alis. Guys, sa naman kaya ako nito maghahanap ng bagong driver at all in sa trabaho gaya ni Berting. Katulad niyan, may lakad ako ngayon, wala akong driver. Ay nako, visit talagang Berting na yon. Nakakainit siya ng dugo, hayop siya." "Ay, ganun ba mama? Nakakainit nga ng ulo yan. Paano kaya to? Wala na tayong driver mama. Dapat maghanap na tayo ngayon." "Ay teka mama, naalala ko pala yung tuwihin ng classmate ko. Nag-abroad din yun kaso bigla daw umuwi. Kasi nga, namatay daw yung asawa niya. Alam ko mama, mekaniko yun sa Saudi. Kasi nakwento sa akin ng classmate ko. Ano mama, kukontakin ko na ba yung classmate ko? Para yung tuwihin niya na lang ang ipalit natin kay Kuya Berting. Sure ako mama, mas magaling pa yon kaysa kay Kuya Berting. Saka, ratag tayo kasi tuwihin pa ng classmate ko." "Sige anak, please nga. Pakicontact mo na yung sinasabi mo. Ngayon na. Kasi need ko talaga ngayon ng driver. ASAP anak. Sabihin mo, maghihintay ako ngayon dito sa bahay." "Sige mama, wait. Kontakin ko na yung classmate ko. Para mapapunta na natin ngayon dito sa bahay. Yung tiyuhin niya." "Sige anak, salamat." At dali-dali ko nang kinontak yung classmate ko ng oras na yon. At ang makausap ko na siya, ay sinabi niya sa akin na maghintay lang daw ako ng ilang sandali kasi kokontakin niya pa daw yung tiyuhin niya. Ako naman ay naghintay na lang at makalipas ng ilang sandali ay muli kong tinawagan yung aking classmate at yun nga, pupunta na. Daw yung tiyuhin niya, pakibigyan na lang daw agad yung address. Ako naman, agad ko yung binigay sa aking classmate at pagkatapos nun, agad ko nang sinabi kay mama na pupunta na dito sa bahay yung tiyuhin ng aking classmate.
Mama, okay na po. Pupunta na dito yung tiyuhin ng aking classmate. Wait na lang natin, okay? Sige anak, mabuti naman kung ganon. Sana, okay ang tiyuhin ng classmate mo. Sana maayos mag-drive at hindi pasaway. Tingin ko mama okay naman yon kasi galing daw yun ng Saudi. Kaya sure ako, maayos yun mag-drive. Ay nako anak, sana nga. At pagkatapos ng usapan namin na yun ni mama, ay nag-almusal muna ako. At pagkatapos kong kumain, ay naupo muna ako dun sa labas namin, sa bakuran, habang nakababad yung mga paa ko sa swimming pool. At maya-maya lang, makalipas na 1 oras mahigit, ay may bigla na lang may nag-doorbell dun sa labas ng aming gate. Dali-dali man yung tiningnan ng aming kasambahay para alamin kung sino ba yung tao na yon. At ilang saglit pa, ay bigla na lang lumapit sa akin yung aming kasambahay at sinabi niya sa akin na yung nag-doorbell ay yung tiyuhin na pala ng aking classmate na magiging bagong houseboat driver namin ni mama dito sa bahay. Agad ko naman yung sinabi sa aming kasambahay na papasukin niya na ito at ilang saglit lang ay may bigla na lang nagsalita mula sa aking likodan. Napakalamig at kay ganda ng kanyang boses. Kaya dahil doon ay agad ako napalingon. Paglingon ko ay eto na pala yung tiyuhin ng aking classmate. Nagulat ako sa kanyang itsura kasi napakahat niya pala at meron siyang maskulado na katawan at di lang yon, may katangkaran din pala siya. Kaya dahil doon ay parang nawala ang aking pagkatomboy kasi napaka-attractive pala ng tiyuhin ng aking classmate. At dahil tulala ako nun ay biglang salita yung aming kasambahay. Ma Mary, siya na pong tiyuhin ng classmate nyo. Bakit po ayaw niyo magsalita dyan? Tulala na po kayo. Ay, siya na ba yun? Sorry, may iba kasi akong iniisip. Kaya ito tulala ako. Hi kuya. Ako nga pala si Mary. Ako yung classmate ni Joanna. Kayo pala yung tiyuhin niya. Kala ko po, may edad na kayo. Medyo bata pa pala kayo. Ano nga palang name niyo kuya? Ma Mary, ako si Pablo. Kinagagala ko kayo makilala. Kayo po ba ipagdadrive ko? Ay kuya Pablo, hindi po ako. Si mama po ang pagdadrive mo. Ay ganun po ba ma Mary? Sorry po. Kala ko kasi ikaw. Yung pagmamaneho ko. At habang nag-uusap kami ni Pablo, ay bigla na lang sumulpot si mama mula sa likodan ni Pablo. At itong sinabi niya ng mga oras na yon. O anak, sino yung kausap mo ha? Dumating na ba yung tiyuhin ng classmate mo? Parang ang tagal niya naman ata anak. At pagkasabi nun ni mama, ay bigla naman humarap si Pablo kay mama. At pagkatapos nun, ay saka na siya nagpakilala dito. Ma'am, ako na po yung tiyuhin ng classmate ng anak nyo na si Ma'am Mary. Ako po si Pablo ma'am. Nakahanda na po akong ipag-drive kayo. Pagkasabi nun ni Kuya Pablo kay mama, ay napansin ko na natulala siya at parang namula ang kanyang mukha. At di lang yon, nag-iba pa ang timpla ng kanyang mukha para siya nagpapakit kay Kuya Pablo. At sa tingin ko nga, ay parang type niya ata agad si Kuya Pablo. Siyempre kahit tomboy, si mama ay may pusong babae pa din siya. At sa tingin ko nga ng mga oras na yon, ay parang nawala ang kanyang pagka-tomboy. Gaya ng naranasan ko kanina na makita ko sa unang pagkakataon si Kuya Pablo. At dahil tulala si mama nun, ay ako nang sumabat at nagsalita. Oy mama, ba't hindi ka na nagsasalita dyan ha? Siya na po yung tiyuhin ng classmate ko. Siya po si Kuya Pablo. Mama, tanggapin na natin siya. Para may bagong driver houseboy na tayo dito sa bahay. Saka, kailangan niyo din daw ng trabaho. Nang sabihin ko yun kay mama, ay agad naman siyang sumagot. At itong kanyang sinabi sa akin. Oo sige anak, tanggap na siya. Pablo di ba? Kaya mo na ba mag-start ngayon? Kaya mo na ba akong ipag-drive ngayon? Yes ma'am, kaya ko na pa mag-start ngayon. At nga pala, ako si Pablo. Ano pong name niyo ma'am? Call me na lang Mara, okay? Sige po Ma'am Mara, kinagagala ko po kayo makilala. Nakahanda na po akong pagsilbihan kayo at ipag-drive sa abot ng aking makakaya. Sige Pablo, mabuti naman kung ganon. So paano? Pakihanda mo na yung kotse. Naalis na tayo ngayon. Sige po Ma'am Mara, ihanda ako na yung kotse.
At maraming salamat po ulit sa pagtanggap nyo sa akin bilang bagong driver nyo. Pablo nga pala, hindi lang driver ang trabaho mo dito Houseboy ka din, all around. Ikaw ang maintain ng mga sasakyan ko at gagawa ka din ng gawain dito sa labas ng bahay, gaya ng paglilinis dito sa bakuran. Yung swimming pool, lilinisan mo din, okay? Sa isang linggo, 3 or 4 na beses lang naman ako umaalis. Kaya yon, all around ka dito At nga pala, stay in ka dito May kwarto dyan sa bakuran. Doon ka matutulog. Ang day off mo tuwing linggo lang, okay? So okay ba sa'yo yun? Klaro ba sa'yong lahat At kaya mo ba mag-stay in? Hindi ka ba mahihirapan sa trabaho mo? Yes ma'am, kaya ko pa yung trabaho na yon. Kaya wag po kayo mag-alala. Saka ma'am, pabor nga sa akin to yung stay in ako. Para tipid din sa pamasahe. Okay sige, mabuti naman kung ganon. So paano, halika na, alis na tayo. Kanina pa ako hinihintay ng mga tauhan ko. At magdadala pa ako ng mga sahod nila. Manak, aalis na kami ni Pablo Bahala ka na dito sa bahay. Wala ka naman pasok ngayon, di ba? Opo mama. Wala naman akong pasok ngayon. Ingat na lang kayo ni Kuya Pablo. At pagkatapos nun, ay umalis na nga sila mama at Kuya Pablo. At bago sila umalis, ay titig na. Titig ako sa maskuladong katawan ni Kuya Pablo. Nang oras na yon, ay hindi ko alam kung bakit ganoon ako makatitig sa kanya. Kasi nga alam ko sa aking sarili na tomboy ako at babae ang aking gusto. Kaya naman ngayon, ay nagtataka ako kung bakit parang nagkaka-interest ako ngayon kay Kuya Pablo. Ano kayang meron siya na hinahangaan ko na wala sa ibang lalaki? At dahil si mama ang kasama ni Kuya Pablo ng mga oras na yon, ay saka na natin ilipat ang nagaganap na pangyayari. Pablo, dahan-dahan lang sa pagmamaneho Ayaw ko ng kaskasero na driver. Opo ma'am, maingat naman ako magmaneho, kaya huwag kayong mag-alala. Mamara, may nais sana akong itanong sa'yo, kaso wag na lang. Baka mawalan agad ako ng trabaho. Mukhang alam ko na yung tatanong mo sa akin. Siguro itatanong mo kung tomboy ako, no? Sige, sasagutin ko yung tanong mo sa akin ngayon. Para alam mo din. Oo, tomboy ako. Obvious naman, di ba? Sa kilos ko pa lang at pananamit, alam mo na, di ba? Saka yung buhok ko, gupit lalaki, di ba maigsi? So okay na ba Pablo? Nasagot ko na yung nais mong malaman ngayon. At si Mary, anak ko yun. Oo, may anak ako kahit ako ay tomboy. At maging anak ko na si Mary ay tomboy din gaya ko. O ayan, alam mo nang lahat. Siguro naman, kung tatrabaho ka na maayos. Naku Mamara, hindi naman yon ang nais kong malaman. Ang nais ko lang sana itanong sa inyo kung magkano bang sahod ko at kung libre ba yung mga pagkain ko. Yun lang po Mamara, wala na po akong nais malaman na iba na tungkol sa inyo. Kasi po alam ko, pribadong buhay niya mag-ina. Kaya dapat, hindi ko yun inuusisa, di ba? Ganun ba? Ano ba yun, napahiya pa ako sa'yo Pablo. Oo, libre yung mga pagkain mo lahat. Kaya huwag ka mag-alala. Tapos yung sahod mo, since all around ka naman, okay na ba sa'yo yung 20,000 pesos a month? Oh, Mamara, malaki na po yun. Sige po, okay na okay po sa akin yung sahod ko na yun. Maraming salamat po, Mamara. Sige Pablo, wala yun. Mabuti naman. At okay sa'yo yung sahod mo. At nga pala, pasensya ka na sa nasabi ko sa'yo Naging advance lang ata ako mag-isip. Kaya ako nasabi agad sa'yo yung bagay na yun. Wala yun Mamara. Okay lang sa akin yun. Saka ma'am, wala naman akong pakialam kung ano pong pagkatao nyo. Ang mahalaga po, mabait naman kayo. At wala kayong tinatapakan na ibang tao. Saka ma'am, wala naman masama kung tomboy kayo. Tapos may anak kayo. Hindi na bago sa akin yun ma'am. May mga na-encounter na din ako na gaya nyo. Kaya alam ko po kung paano makibagay sa isang kagaya nyo. Sige Pablo, maraming salamat sa iyo. At pagkatapos nun, ay nagmaneho na nga si Pablo na maayos. Hanggang sa makarating na sila ni Mama sa kanilang pupuntahan. At dahil hapon pa naman ang uwi ni Mama nun, ay pinauwi niya muna si Pablo sa bahay para makagawa pa ito ng mga dapat gawin niya doon. At magpapasundo na lang daw siya ulit mamayang hapon. At nang makarating na si Pablo sa bahay, ay agad niya nang sinimulan
Yung paglinis ng mga kalat sa bakuran, nagtaba siya ng mga halaman at naglinis ng dumi sa swimming pool namin. At habang naglinis naman si Pablo dun sa bakuran namin, ay aksidente namang nasilayan ko siya mula sa aking kwarto. Nang oras na yon, ay nakasando lang si Pablo kasi nagpalit siya ng kanyang damit. Kaya naman, bakat na bakat ang macho niyang katawan ng mga oras na yon. Ako naman, sa di ko malaman na dahilan, talagang tinitigan ko yon abang nakagat ko pa ang aking labi. At maya-maya lang ay hindi ko napansin na nakita pala ako ni Pablo na nakatitig sa kanya. Kaya naman, agad niya akong tinawag at tinanong kung okay lang daw ba ako. "Ma'am Mary, okay lang ba kayo? Sino pong tinitingnan nyo? May hinihintay po ba kayo na parating?" Sigaw ni Pablo na malakas. Habang tinatanong niya sa akin ang bagay na yon, ako naman ay agad nagdahilan sa kanya. Para naman hindi obvious yung pagtitig o pagsulip na ginagawa ko sa kanya. Kuya Pablo, parating kasi yung girlfriend ko. Hinihintay ko siya. Pag dumating siya, pagbuksan mo lang po ng gate ha, kasi alam ko parating na yon." "Ay, ganun ba, Ma'am Mary? Sige po, ako nang bahala. Basta pag dumating yung girlfriend nyo, pagbubuksan ko agad siya ng gate. Ma'am, may papagawa ka ba sa akin? Patapos na kasi ako dito sa mga ginagawa ko. Ang mama mo naman, mamayang hapon ko pa siya susunduin eh. Naiinip kasi ako, ma'am, pag wala akong ginagawa. Kaya kung may nais kayong ipagawa or iutos sa akin, sabihin nyo na po ngayon." Nang oras na sabihin sa akin ni Kuya Pablo, ay napaisip agad ako kung may nais ba akong ipagawa sa kanya. At maya-maya lang, ay agad naman ako nakaisip ng ipapagawa ko kay Kuya Pablo. Kaya agad ko siyang pinapunta sa aking kwarto. At ang ando na siya sa kwarto ko, ay agad kong sinabi sa kanya ang aking nais ipagawa. "Kuya Pablo, gusto ko kasing palitan ng mahinang ilaw yung kwarto ko. Masyado kasing malakas, nasisilaw ako. Kaya mo ba siya mapalitan ngayon?" "Oo, Ma'am Mary, kaya ko siyang palitan ng ilaw. May stock po ba kayo ngayon dyan ng ilaw para mapalitan ko na siya?" "Oo, Kuya Pablo, meron. Andun sa ibaba, sa stock room namin. Pakikuha mo na lang. Magtanong ka na lang kay Ate Rose dun sa ibaba. Ituturo niya sa'yo kung saan ang stock room namin ng mga ilaw." "Sige, Ma'am Mary, ako nang bahala. Dito muna kayo ha. Papalitan natin agad yung ilaw mo pag nakakuha na ako ng pangpalit." "Sige, Kuya Pablo. Maraming salamat sa'yo." At pagkatapos ng tagpong yun, ay agad na nang lumabas ng kwarto ko si Kuya Pablo para siya makakuha na ng ilaw. At maya-maya lang, ay agad na nga siyang nakabalik. Dala-dala niya na yung ilaw na ipapalit niya sa aking kwarto. "Ma'am Mary, eto na po yung ilaw. Papalitan ko na." Siya ngayon, "Okay lang ba, Ma'am Mary? Nasumampa ako sa kama mo para makabit ko na tong ilaw mo." "Sige, Kuya Pablo, okay lang. Saka wala ka ng ibang tutungtungan, kundi dyan lang talaga sa kama ko." "Sige na, Kuya Pablo. Tumungtong ka na para mapalitan na yung ilaw ko na nakakasilaw." "Sige, Ma'am Mary, gagawin ko na po." At pagkatapos nun, ay agad nang tumungtong si Pablo sa kama. Ako naman ay nakatitig sa macho niyang katawan habang siya nagpapalit ng ilaw. Nang oras na yon, ay di ko alam kung bakit bigla na lang ako makatitig sa aming bagong houseboy na si Kuya Pablo. At maya-maya pa, ay bigla lang nabaling ang tingin ko doon sa bandang harapan ng pantalon ni Kuya Pablo. At ang mapatingin ako doon, ay bigla akong napalunok ng aking laway. Kasi nga alam ko sa aking sarili na may tinatago si Kuya Pablo. At makalipas ang ilang sandali, ay natapos na nga ni Kuya Pablo yung pagpalit ng ilaw sa aking kwarto. "Ma'am Mary, okay na po. Napalitan ko na yung ilaw sa kwarto mo. May ipapagawa ka pa ba sa akin, ha Ma'am Mary?" Kuya Pablo, wala na po. Sige po, maraming salamat sa'yo. Nga pala, Kuya Pablo, yung girlfriend ko baka dumating. Pakisiyo na lang mamaya yung gate." "Opo, Ma'am Mary, ako nang bahala. Sige po, labas na ako. At baka nakakaabala na ako sa inyo." "Sige, Kuya Pablo, salamat ulit." At pagkatapos ng tagpong yun, ay lumabas na nga ng kwarto ko si Kuya Pablo. At ako naman ng mga oras na yon, ay pasimple pa din nakatitig sa macho niyang katawan. Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit nagkaka-interest ako kay Kuya Pablo. Kung tutuusin,
ay tomboy ako at never pa ako nagkagusto or nagka-interest sa isang lalaki. Tanging si Kuya Pablo lang ang aking kinagiliwan ko ng ganito. Siguro marahil ay dahil sa kanyang malakas na appeal at magandang katawan. Kaya naman, ang isang tomboy na gaya ko ay hindi ligtas sa taglay niyang karisma. At ang wala na sa aking kwarto si Kuya Pablo, ay napangiti na lang ako habang nakatulala. At bigla ko naisip, yung nakita ko kanina, dun sa harapan ng pantalon ni Kuya Pablo. Animoy, gusto ko masilayan ang nakatago doon. At habang naiisip ko yon, ay bigla na bumukas yung pinto ng aking kwarto. At pagbukas nun, ay nagulat ako kasi tumambad na doon yung aking girlfriend. Ay babe, kamusta ka? I miss you. Mwah. O teka babe, bakit tulala ka? Pagpasok ko kanina, may problema ka ba ha babe? Babe, wala naman akong problema. Iniisip lang kita kasi ang tagal mong dumating. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito sa kwarto ko. Ay ganun ba babe? Ikaw talaga, namimiss mo agad ako. Kahapon lang magkasama tayo, di ba? Sige, kikis na lang kita at hug ngayon para di mo na ako mamiss pa. Kiss at hug lang ba babe? Ikaw talaga babe, bakit? May gusto ka pa bang iba ha? Pagkatanong sa akin ng ganun ng aking girlfriend, ay nagkatitigan kaming dalawa at saka napangiti sa isa't isa. At pagkatapos nun, ay muli na kami naghalikan hanggang sa mapalagay na namin ng isa't isa. Nang oras na pinapalagay namin isa't isa nun, ay bigla na lang pumasok sa aking isipan si Kuya Pablo sa di ko malaman na dahilan. At bigla ko naisip na si Kuya Pablo ang nagpapalagay sa akin ng mga oras na yon at hindi ang aking girlfriend. Kaya naman dahil sa naiisip ko na yon, ay bigla ako nakapag-react ng gusto. At talaga naman todo bigay ako sa pagpapaligaya na ginagawa namin ng aking girlfriend ng mga oras na yon. Nakahalata naman yung aking girlfriend kasi ngayon lang daw ako nagkaganon. Yung todo bigay at talagang ganado. Ako naman ay nginitian ko na lang siya at saka ako siya pinaghalikan. At pagkatapos namin mapaligay ang isa't isa, ay nahiga na kaming dalawa sa kama habang kami ay magkayakap na mahigpit. Babe, grabe ka ngayon ah. Bakit parang kakaiba ata yung performance mo ngayon? Nanibago ako sa'yo. Pero gusto ko yung ganun ka. Mas lalo ko nasisiyahan at ginaganahan din gaya mo. Sana babe, lagi kang ganun ah. Para mas may thrill, okay? Sige babe, gagawin ko para sa'yo. Love you babe ko. Mwah. I love you too babe. Nga pala babe, bago yung houseboy nyo ngayon ah. Bata pa yun babe. At macho, gwapo din. Baka mamaya babe, bigla ka na maging babae niya na. Kasi may gwapo at macho na kayong houseboy ngayon. Nang sabihin yun sa akin ng girlfriend ko, ay di agad ako nakapag-react nun. Kasi pakiramdam ko, ay tinamaan ako sa sinabi sa akin ng aking girlfriend. At alam ko sa aking sarili, na tama nga naman yung aking girlfriend. Nagwapo nga si Kuya Pablo at macho. At dahil natulala nga ako ng mga oras na yon, ay muli nagsalita ang aking girlfriend. Oy babe, ano? Bakit tulala ka dyan? Baka tama ako no? Baka mamaya, maging babae ka na nga dahil dyan sa macho. At gwapo niyong houseboy. Ay nako babe, ewan ko sa'yo. Para kang buang dyan. Kahit gwapo at macho ang bago namin houseboy, wala akong pakialam sa kanya no? Ikaw lang mahal ko. At sa'yo lang ako nagkaka-interest, okay? Saka ano ka ba? Tomboy nga ako, di ba? Paano ako magkakagusto sa isang lalaki? Babae ang gusto ko, babe. At ikaw ang babae na yon, okay? Kaya, wag ka na mag-isip pa dyan ng kung ano-ano. Baka naman, babe, ikaw ang nagkaka-interest sa bago naming houseboy. Ay nako, babe. Kahit ko pa yung houseboy nyo, wala akong pakialam dyan. Ikaw lang ang gusto ko, babe. At mahal ko, okay? Kaya huwag ka din mag-isip dyan ng kung ano-ano pa. Babe, ginutom ako. Baka pwede kain na tayo. Malapit na din naman magtanghalian eh. Sige babe, balikan na, kain na tayo. Alam ko, nakapagluto na yung kasambahin namin. Ginutom din ako sa labanan na ginawa natin kanina. Ako din babe, ginutom. Ikaw kasi, todo bigay ka kanina.
Halika na nga, kain na tayo. At pagkatapos nun, ay agad na nga kami nagtungo sa kusina para kami ay makakain ng tanghalian. At ang ando na kami, ay agad ako nagpain na makakain sa aming kasambahay. At habang inihintay namin yung pagkain ng aking girlfriend, ay bigla naman sumulpot si Kuya Pablo sa aming harapan. Nang oras na yon, ay nakasuot lang siya ng sando. Kaya naman, litaw na litaw ang kanyang machong katawan. Ma'am Mary, makikidaan lang po. Inom lang sana ako ng tubig. Sige Kuya Pablo, inom ka na. Nga pala, kumain ka na ba? Sabay ka na kaya sa amin? Kakain na din kami ngayon. Nako Ma'am Mary, wag na po. Nakakaya naman sa inyo ng girlfriend mo. Saka Ma'am Mary, may pagkain na ako doon sa kubo. Dinalhan ako doon ni ate ko ring. Doon na lang ako kakain, okay na po ako doon Ma'am Mary. Enjoy na lang po kayong dalawa ng girlfriend mo. Salamat na lang po sa pagyaya mo sa akin. Sige Kuya Pablo, sabi mo yan ha. Sige na, kuha ka na ng tubig. Andun sa dulo yung tubig. Sige Ma'am Mary, maraming salamat po. At pagkatapos nun, ay agad akong kumuha ng tubig si Kuya Pablo. Kami naman ng girlfriend ko ay kumain na ng mga oras na yon. At habang kumukuha ng tubig si Kuya Pablo, ay bigla ako napansin. Napasimpleng napapasulyap naman yung girlfriend ko kay Kuya Pablo. Pakiramdam ko ay parang crush ng girlfriend ko si Kuya Pablo. Ngunit, kahit ganun yung nararamdaman ko, ay dinedma ko lang yon. At yun ay, hindi ko na lang pinansin. Kasi ayaw ko magtalo kami ng aking girlfriend. Dahil lang sa maliit na bagay na yon. At maya-maya lang, nang wala na sa harapan namin si Kuya Pablo, ay bigla naman nagsalita yung aking girlfriend. At siya ay, may tinanong sa akin, tungkol kay Kuya Pablo. Babe, tagasan yung bago niyong houseboy. Kasi, palang pamilyar siya sa akin. Babe, taga-Antipolo siya. Tito yan ng classmate ko. Bakit babe? Kilala mo ba siya ha? Hindi ko siya kilala babe. Pero, pamilyar nga siya sa akin. Parang nakita ko na siya sa kung saang lugar. Kaso hindi ko lang matandaan kung saan ko ba siya nakita. Pero hayaan mo na babe. Never mind na lang. Sige babe, tapusin na natin yung pagkain natin. At pagkatapos nun, ay tuloy na nga namin ng aking girlfriend ang pagkain namin ng tanghalian. At ang matapos na kami, ay muli kaming bumalik sa aking kwarto. At doon kami nagpahinga at nagpakasaya ng buong maghapon. At dahil nakadama kami pareho ng pagod ng aking girlfriend, ay nagpasya muna kaming matulog muna nang sabay habang kami magkayakap na dalawa. 7 PM, nagising ako. At dahil alam kong gabi na yon, ay alam ko na andyan na si Mama. Kaya naman, dali-dali ko nang ginising ang aking girlfriend para siya'y aking mahatid na din sa kanilang bahay. Babe, gising na. Gabi na pala. Halika na. Hatid na kita sa inyo. Pero bago tayo umuwi sa bahay, kumain muna tayo. Malamang andyan na din yan si Mama. Sumabay na tayong kumain sa kanya para makabanding mo ulit siya, di ba? At para makapagkwentuhan kayo muli. Ayo, sige babe. Napasarap ata ang tulog natin dalawa. Kasi gabi na tayo nagising. Sige babe, balik ka na. At baka hinahanap na din ako sa bahay ni Mama. At pagkatapos nun, ay agad na nga kaming lumabas ng aking kwarto. At ang ando na kami sa sala, ay sakto naman. Nakakarating lang pala ni Mama at Kuya Pablo. O anak, andyan palang girlfriend mo na si Trixie. Paalis na ba siya? Mamaya ka na umalis iha. Kumain muna tayo ng hapunan. Halika, para sabay-sabay na tayo. Ikaw din Pablo, halika. Sumabay ka na sa amin sa pagkain. Para mas masaya, di ba? Naku Mamara, wag na po. Nakakahiya naman sa inyo. Amo ko kayo. Kaya wala akong karapatan na sabayan kayo sa pagkain. Sa labas na lang po ako kakain. Magpapadala na lang po ako sa kasambahay nyo ng pagkain doon sa labas. Para doon na lang ako kakain. Ay naku Pablo, huwag ka na mag-inarte dyan. Ano ka ba, okay lang sa akin at saan ako? Kaya halika na. Sumabay ka na sa amin. Oo nga Kuya Pablo, sumabay ka na. Ako nga makapal ang mukha. Lagi akong kumakain dito. Ma'am, okay lang siguro pag ikaw. Kasi girlfriend ka ni Ma'am Mary. Eh ako, houseboy driver lang nila. Ay nako Kuya Pablo, okay lang yan. Sumabay ka na po sa amin. Classmate ko naman yung pamangkin mo. Kaya huwag ka na mahiya sa amin.
Halika po, maupo ka na dito sa hapagkainan para makakain na tayo. At dahil sa sinabi ko na yon, ay wala nang nagawa si Kuya Pablo at siya ay hindi na nakatanggi pa sa amin. Sige na nga Ma'am Mary at Ma'am Mara, nasabay na ako sa inyo sa pagkain kahit nakakahiya talaga. At pagkatapos sabihin niyo ni Kuya Pablo, ay agad na nga namin sinimulan yung pagkain ng hapunan. At habang kami kumakain na, ay napansin ko si Mama at ang girlfriend ko na sumusulip ng pasimple kay Kuya Pablo. Ako naman ay napangiti na. Lang ng mga oras na yon, kasi maging ako din naman ay ganoon din ang ginagawa. Sumisimple din ako ng sulap nun kay Kuya Pablo dahil kasi sa angkin niyang kagupuhan. At makalipas sa ilang mga minuto ay natapos na din kaming kumain ng hapunan. Kaya naman, nagpa siya din umuwi yung girlfriend ko na sa Trixie. Ang kaso ng paalis na ito ay bigla man bumuhos ang malakas na ulan. Kaya dahil doon ay naantalang kanyang pag-alis sa aming bahay. Nako babe, paano yan? Biglang umulan na malakas. Di ako makakauwi nito. At saka mahirap din sumakay pagka ganitong malakas ang ulan. Oo nga babe, Kuya Pablo, pwede ka ba ngayon? Hatid natin si Trixie sa bahay nila. Please Kuya Pablo, para di na siya mahirapan mag-commute. Lalo na, malakas ngayon yung ulan. Sige Ma'am Mary, wala pong problema. Maaga pa naman, kaya ayos lang sa akin. Sige po, ihahanda ko lang yung sasakyan para makaalis na agad tayo. Yun, salamat Kuya Pablo. At ang maihandain ni Kuya Pablo, yung sasakyan, ay agad din kaming umalis. At habang nasa biyahe kami, ay hindi ko maiwasan na lambingin yung aking girlfriend. Kaya naman, bigla ko siyang nahalikan sa kanyang labi habang kami ay magkayakap. At maya-maya lang, habang inalikan ko yung girlfriend ko, ay napansin ko si Kuya Pablo na nakatingin pala sa amin mula sa salamin dun sa kanyang harapan. Kaya dahil doon, ay dali-dali kong itinigil yung paghalik na ginagawa ko sa aking girlfriend. Kasi nga, nakadama ako ng hiya ng mga sandaling yon. At dahil itinigil ko nga yung aking ginagawa na paghalik sa aking girlfriend, ay agad naman nag-react yung aking girlfriend. At siya ay biglang nagtanong sa akin kung bakit ko ito itinigil yung aking ginagawa na paghalik sa kanya. Babe, ba't ka tumigil? Sige lang, ituloy mo na dali. Nakakaasar ka naman babe. Babe, si Kuya Pablo, nakatingin sa atin. Kaya ako tumigil sa paghalik na ginagawa ko sa'yo. Bulong ko sa aking girlfriend ng mga oras na yon. Ngunit, nang ibulong ko yun sa kanya, ay itong sinabi niya sa akin. Ayos lang yan babe. Si Kuya Pablo lang naman yan. Saka, maunawaan niya tayo. Mag-girlfriend naman tayong dalawa eh. Nang sabihin niyo ng girlfriend ko, ay bigla naman sumabat si Kuya Pablo. Oo nga Ma'am Mary, okay lang sa akin yan. Kahit maghalikan pa kayo sa harap ko. Natural lang naman yan kasi mag-girlfriend naman kayo, di ba? Buti pa si Kuya Pablo always on the go. Ikaw talaga babe, mahihain ka masyado. Sige babe, wag na nga. Total, malapit na din akong bumaba. Bukas na lang ulit. Babe, bawi ka ha? Okay sige babe, bukas na lang. Pasyensya ka na. Mahihain talaga ako pag may ibang tao sa harapan natin. At pagkatapos nun, ay nagyakapan na lang kami ng aking girlfriend hanggang siya ay makababa at makarating na kami sa kanilang bahay. Babe, salamat sa paghatid ha. Kuya Pablo, salamat din sa'yo. Sige po, pasok na ako sa loob ng bahay. Babe, pasok na ako sa loob ha. Love you. Mwah. Sige babe, love you too. Mwah. At pagkatapos ng tagpong yun, ay umuwi na nga kami ni Kuya Pablo sa bahay. At habang nasa biyahe na kami, ay napapansin ko si Kuya Pablo na panaysulap sa akin mula sa salamin na nasa harapan niya. Kaya dahil doon, ay nailang talaga ako sa kanya. Kaya naman, dali-dali ko siyang tinanong kung bakit niya ako tinitingnan. Kuya Pablo, napapansin ko. Kaya naman pa ako tinitingnan na. Ano pong dahilan? Ba't kayo nakatingin sa akin? May nais ba kayong sabihin sa akin ha Kuya Pablo? Ma'am Mary, wala naman po. Kaya lang naman ako napapatingin sa'yo. Kasi, napagtanto ko na sobrang ganda mo pala. Lalo na siguro, magpahaba ka ng buhok mo. Tingin ko, mas bagay sa'yo ang ganung look mo. Kaya yun, kaya ako pa ini-imagine na sana
Mahaba na lang ang buhok mo. Nang sabihin yun sa akin ni Kuya Pablo, ay bigla akong kinilig sa di ko malaman na dahilan. Kaya naman, hindi agad ako nakapag-react nun. At ako'y natameme lang. At maya-maya pa, dahil sa hindi ako kumikibo, ay muli nagsalita si Kuya Pablo. Ma'am Mary, hindi ka na kumibo dyan. Ano po nangyari sa inyo? Wala naman Kuya Pablo. Nagulat lang ako sa sinabi mo sa akin. Saka FOI Kuya Pablo, hindi ako magpapahaba ng buhok ko. Kasi itong look ko, tomboy nga ako diba? Kaya hindi bagay sa akin ang mahabang buhok. Kaya sana, wag mo nang ipilit or imagine na mahabang buhok ko, okay? Nang sabihin ko yun kay Kuya Pablo, ay nakita ko mula sa salamin sa harapan niya na napangiti na lang siya. At siya hindi na kumibo pa. Nagpatuloy na lang siya sa kanyang pagmamaneho. At maya-maya pa, habang banayad naman yung takbo namin ni Kuya Pablo, ay bigla na lang kami nagulat na may bigla na lang pumutok na malakas mula sa labas ng aming sasakyan. Kaya dahil doon, ay kahit tomboy ako, ay napatili talaga ako na malakas at parang lumabas ang aking pagiging isang babae. Ay! Ano yun Kuya Pablo? Ano yun pumutok na yun ha? Naku Ma'am Mary, sumabog ata yung gulong natin sa likodan. Paano kaya to? Ang lakas pa naman ng ulan. At ang dilim pa sa parte ng lugar na to. Nakakaasar. Wrong timing. Naku, ganun ba Kuya Pablo? Paano kaya yan? Kailangan pa naman natin agad makauwi. Ang kaso eto, sumabog pa yung gulong natin. At ang masaklap pa niyan, ang lakas pa ng ulan. Kaya hindi mo agad siya mapapalitan. Mabuti pa Kuya Pablo. Patilayin muna natin yung ulan bago mo palitan yung gulong natin. Opo Ma'am Mary, ganoon na nga ang gagawin ko. Mahirap suungin ang malakas na ulan na yan. Lalo na, madilim sa lugar na to. At saka wala tayong dalang payong. Kaya mabuti pa nga, napatigilin ko muna ang malakas na ulan na to bago ko palitan yung gulong sa likodan. Okay sige Kuya Pablo, magpatila muna tayo. At habang nagpapatila kami ng ulan ni Kuya Pablo, ay nagkwentuhan muna kaming dalawa ng kung ano-anong mga bagay. At dahil sa kwentuhan namin na yon, ay lubos ko pang nakilala si Kuya Pablo. Meron pala siyang isang anak na babae na ang edad ay 7 years old. At ang asawa niya nga ay namatay na. Kaya siya na lang ang nagtataguyod mag-isa sa kanyang anak. At ito ay nasa puto rin ngayon ng kanyang mga magulang kasi nga stay ng trabaho niya sa amin. Kaya wala siyang tayong pag-iiwanan neto kundi ang mga magulang niya lamang. Fast forward tayo. Lumipas ng isang oras. Ngunit yung ulan ay patuloy pa din sa pagbuhos. Kaya naman, nagpasya na si Kuya Pablo na suungin na yung ulan para mapalitan niya na yung gulong sa likodan. Ma'am Mary, ayaw talaga tumigil ng ulan. Mabuti pa po, palitan ko na yung gulong ngayon. Kahit ako'y mabasa na ng ulan, maliligo na lang po ako pagka-uwi natin sa bahay nyo. Kasi baka matagalan pa ito bago tumigil. Sige Kuya Pablo, ikaw ang bahala. Basta ingat ka ha. Sige Ma'am Mary, salamat po. At pagkatapos nun, ay dali-dali nga lumabas ng kotse si Kuya Pablo para mapalitan niya na yung gulong sa likodan. Ako naman ay nakatingin lang sa kanya mula sa loob habang siya nagpapalit ng gulong. At habang nagpapalit na nga ng gulong si Kuya Pablo, ay bigla ako naawa sa kanya kasi nga basang-basa siya ng malakas na ulan. Ako naman ng mga oras na yon ay walang magawa para sa kanya kasi wala naman kaming payong para sa aking mapayungan man lang. Kaya naman, pinanood ko na lang si Kuya Pablo na mabasa ng malakas na ulan habang siya nagpapalit ng gulong. At maya-maya lang, dahil sa likas sa akin na maunawain, ay nagpasya akong tulungan na siya para mabilis na kaming matapos na dalawa. Dali-dali ko inalis yung suot kong jacket noon at yun ang ipapandong ko sa ulo ni Kuya Pablo para siya ay hindi na ganong mabasa pa at lamigin. At nang makalabas na ako ng kotse, ay agad ko nilagay yung jacket ko sa ulo ni Kuya Pablo. Kaya naman, agad napatingin sa akin si Kuya Pablo ng mga oras na yon. At pagtingin niya sa akin, ay halatang halata na nagulat siya. At siya ay napatitig talaga sa akin ng mga oras na yon. Kasi nga, ang suot ko nun ay nakatube lang ako na pang itaas. At tanging jacket ko lang kasi
yung pangdoble ko. Oo, kahit tomboy ako, nagsusuot pa din naman ako ng mga damit na pang babae. At malamang, yun din siguro ang dahilan kung bakit napapatitig sa akin si Kuya Pablo. Ay dahil sa akin mga kokomelon. Oo, may mga kokomelon ako na talagang may laban. Hindi ko din alam ba't yun ay ganong kalaki. Kaya naman, isa din yun sa aking asset. Ngunit, yun ang unang pagkakataon na masilan yun ng pahapyaw ng isang lalaki. Kaya naman, nakadama din ako ng hiyanon. Ngunit, hindi ko yung pinalata kay Kuya Pablo. At maya-maya lang, ay bigla nang nasalita si Kuya Pablo. At heto, ang sinabi niya sa akin ng mga oras na yon. Mary, bakit mabas ka ng sasakyan? Patapos na po ako. Nabasa ka pa. Tuloy ng ulan. At saka Mary, ang sexy mo pala. Pag ganyan ang suot mo. Ang laki po ng... Pagkasabi sa akin ni Pablo nun, ay nagkatitigan talaga kaming dalawa ng mata sa mata habang kami ay basang-basa ng malakas na ulan. At maya-maya lang, dahil sa gusto ko malaman kung ano bang tinutukoy ni Pablo na malaki, ay agad ko naman siyang tinanong nun. Kahit ang totoo, ay alam ko kung anong kanyang tinutukoy nun. Yun ay ang aking mga kokomelon na hitik sa laki at maganda pang hulma. Kuya Pablo, anong malaki? Mary, yung puso mo po yung malaki. Kasi eto, nakuha mo pa akong takpan ng suot mong jacket. Tapos ayan, nagpakabasa ka pa para magawa mo lang sa akin ang bagay nito. Kaya Mary, yun pong nais kong sabihin sa'yo. Malaki po ang puso mo. Ang bait mo pa. Mary, mabuti pa. Pumasok ka na sa loob ng sasakyan. Basang-basa ka na din ng ulan, no? Baka magkasakit ka pa niyan. Nang madinig ko yung sinabi sa akin ni Pablo, ay napangiti na lang ako sa kanya. Kasi alam ko, nilis niya lang yung nais niyang sabihin sa akin. At alam ko, hindi ang puso ko ang tinutukoy niya na malaki, kundi ang aking mga kokomelon talaga. At dahil sa nagpalusot nga si Kuya Pablo, ay wala na akong nagawa pa, kundi tumango na lang sa kanya at sundin ko na lang yung sinabi niya sa akin. Ngunit, bago ako pumasok sa loob ng sasakyan, ay bigla ako nanginig dahil sa lamig. Napansin naman yun ni Kuya Pablo. Kaya agad niya akong tinanong kung okay lang daw ba ako. Mary, nanginginig ka na. Ayos ka lang ba? Kaya mo pa ba yung lamig? Dapat kasi ma'am, di mo na ginawa to. Ayan tuloy, nilalamig ka na. Halika na ma'am sa loob ng kotse. Alalayan na kita. Pumasok ka na muna doon. Papatayin ko lang yung aircon ng sasakyan para mawala yung panginginig ng katawan mo. Sige Kuya Pablo, salamat. Sige, pakialalayan mo ako. Papasok sa loob ng kotse. Kasi parang naninigas ang katawan ko sa lamig ngayon. Sige Mary, halika na po sa loob. At pagkatapos nun, ay agad na akong inilalayan ni Pablo. Papasok sa loob ng kotse. At ang andun ako sa loob, ay nagkatitigan kaming dalawa ng mabilisan lang. At pagkatapos, nun, ay muli siyang nagpaalam sa akin na itutuloy niya na daw yung pagkakabit sa gulong ng sasakyan para kami ay makauwi ng dalawa. At maya-maya lang ay natapos na si Kuya Pablo sa pagpapalit ng gulong. Kaya naman agad din kami nakaalis kung saang lugar kami nasabugan ng gulong. At ang malapit na kami sa bahay ay nakadama ako bigla ng sobrang panglalamig. Pakiramdam ko ay hindi na ako makagalaw. Kaya naman agad ko yung sinabi kay Kuya Pablo. Kuya Pablo, pakitabi mo muna yung sasakyan sa gilid ng kalsada. Bakit Mary? Ano po nangyayari sa inyo? Okay lang ba kayo? Pablo, hindi ako makagalaw. Naninigas yung katawan ko sa lamig. Hindi talaga ako sanay maulanan. Ganun ba Mary? Sige po, itatabi ko muna yung sasakyan. Wala kasing hito tong sasakyan niyo ma'am. Yung isa meron. Kung alam ko lang ganito mangyayari, yun sana ginamit natin ngayon. Di sana hindi kayo manginginig ng ganyan. At ang maitabi na ni Kuya Pablo yung sasakyan sa gilid, ay agad siyang lumapit sa likodan kung saan ako nakaupo. At ang magkatabi na kaming dalawa, ay bigla ako nagulat nang alisin niya yung pangitaas ng damit. At dahil doon, ay tumambad na naman sa aking harapan yung macho niyang katawan. At pagkatapos nun,
ay agad niya ako niyakap na mahigpit. Ako naman ay hindi nakapag-react agad. Hinayaan ko lang siya na ako ay yakapin niya ng sobrang higpit. At habang yakap-yakap ako ni Kuya Pablo, ay pakiramdam ko na nag-e-enjoy din siya kasi nga dikit na dikit sa kanyang dibdib yung aking mga kokomelo na may laban. Kaya alam ko talaga na pabor din sa kanyang tagpong yon. Ngunit kahit yakap-yakap ako ni Kuya Pablo, ay nilalamig pa din ako ng mga oras na yon. Kaya naman agad ko yung sinabi kay Kuya Pablo, Kuya Pablo, wait lang. Nilalamig pa din ako eh. Waipek, yung ginagawa mong pagyakap. Mabuti pa po, umuwi na tayo para makapagpalit na ako ng damit ko. Ma'am Mary, basa kasi yung suot mong tube na damit. Kaya kahit anong yakap ko talaga sa'yo, ay lalamigin ka pa din. Siguro Ma'am Mary, kung wala lang yung tube mo na damit, baka effective yung pagyakap na ginagawa ko sa'yo. Pagkasabi sa akin ni Kuya Pablo nun, ay napatitig ako sa kanya. At ang mga oras na yon, ay parang nalawaswaan ako sa sinabi niya sa akin. Ngunit, hindi ko lang pinalata sa kanya. At ang tanging sinabi ko lang sa kanya, ay umuwi na kami. Kuya Pablo, sige na, okay na ako. Mabuti pa umuwi na tayo. Total, malapit na din naman yung bahay namin para makapagpalit na din ako ng damit ko. At dahil sa sinabi ko na yun kay Kuya Pablo, ay parang nakahalata siya na hindi ko nagustuhan yung sinabi niya sa akin. Kaya naman, napauwi na lang agad siya sa sinabi ko sa kanya na kami ay umuwi na ng bahay. Sige Ma'am Mary, umuwi na po tayo. Tama ka nga, malapit na yung bahay niyo dito. Sige, babalik na ako dun sa una ng sasakyan para makaalis na po tayo. Sige Kuya Pablo, salamat din sa effort na ginawa mo ngayon. Na-appreciate ko naman siya. Sige na, umuwi na tayo. At pagkatapos nun, ay muli na nga pinaandar ni Kuya Pablo yung sasakyan. At habang siya nagmamaneho, ay hindi ko maiwasan na tingnan siya. Kasi nga, naalala ko agad yung ginawa niyang pagyakap sa akin ngayon lang. Kasi nga, damang-damang ko kanina yung macho at maskulado niyang katawan. Kaya naman, habang naiisip ko yun, ay bagya ako nakagat yung aking labi. At pakiramdam ko, ay parang gusto ko makatabi sa kama si Kuya Pablo. Ngunit agad ko naman yung binawi kasi nga, naalala ko, tomboy pala ako at babae ang aking gusto. At di lang yon, meron akong girlfriend na 2 taong ko ng karelasyon ngayon. Kaya hindi maganda na si Kuya Pablo ang naiisip ko ngayon. At makalipas sa ilang mga minuto, ay nakarating na nga kami sa bahay. Agad akong bumaba ng sasakyan para makapagpalit na ako ng aking damit. At pagpasok ko sa loob, ay sinulubong agad ako ni Mama at siya nagsalita agad at nagtanong sa akin kung bakit ang tagal namin makabalik. O anak, bakit ang tagal niyo ata bago kayo makabalik ni Pablo? Saka anak, bakit ganyan itsura mo? Kala ko ba tomboy ka gaya ko? Sa pormahan mo ngayon. Talo mo pa yung isang babae. Yung kokomelon mo anak, nakauluwa na. Saka bakit basa ka ha? Ano bang nangyari sa'yo ha anak? Mama, nasabuhan kasi kami ng gulong ni Kuya Pablo sa daan. Nagpatila kami ng 1 oras. Kaso yon, ayaw talaga tumigil ang ulan. Kaya yon, si Kuya Pablo, nagpasya na lang na magpakabasa na sa ulan para mapalitan niya yung gulong na sumabog. Tapos mama, naawa naman ako kay Kuya Pablo kasi nababasa na siya ng ulan. Kaya yung ginawa ko, binigay ko sa kanya yung jacket ko. Pinandong ko sa ulo niya. Ang kaso mama, dahil sa lakas ng ulan, nabasa din ako agad. Ganun po yung nangyari mama. Kaya ito, ganito yung itsura ko ngayon. Ay ganun ba anak? Kala ko naman kung ano yung nangyari. Sige na anak, maligo ka na. Para makapagpalit ka ng damit mo. Baka mamaya, magkasakit ka pa niyan. Sige mama, salamat po. Siya nga pala mama, si Kuya Pablo. Basang-basa din yun ng ulan. Andun pa siya sa labas. Pakitingnan mo na lang siya mama kung okay ba siya o anong gusto niya. Sige anak, ako nang bahala kay Pablo. Sige na, maligo ka na. Okay mama, salamat po. At pagkatapos nun, ay agad lang ako nagtungo sa aking kwarto para ako'y makaligo na. At habang ako'y naliligo, ay aksidente ako napatingin sa salamin ng aming CR. At dahil doon, ay doon ko lang napagtanto
na meron talaga akong mga cocomelon na mahilaban at magandang pagkakahulma neto. At bigla ko din naisip na sino kayang lalaki ang unang makakaangkin neto. Naiisip ko habang ako'y napapangiti at pagkatapos nun ay dali-dali ko nang tinapos yung aking pagligo. At ang tapos na ako maligo ay bigla ko napadungo sa bintana ng aking kwarto. Pagtingin ko doon ay nakita ko si Kuya Pablo na naliligo siya doon sa aming swimming pool na ang suot niya lang ay boxer shorts. Kaya naman dahil doon ay napatitig ako sa kanya at talagang pinanood ko yung pagligo o paglagoy-langoy niya sa aming swimming pool. Halos 10 minutes kong pinapanood yung paglangoy o pagligo ni Kuya Pablo sa swimming pool. Kaya naman, mas lalo akong humanga sa kanya. At maya-maya lang, ay hindi ko lang namalayan na bagya ko na palang nahimas ang aking cocomelon habang ako'y nakatingin kay Kuya Pablo. Kaya naman, aksidente kong napalagay mag-isa ang aking sarili habang nakatingin ako sa kanya. At pagkatapos nun, ay bigla ako nakadaman ng panghihina. Kaya naman, nagpa siya muna akong maiga sa aking kama habang ini-imagine ko si Kuya Pablo. At makalipas sa 1 oras, ay bigla ako nagising. Pagtingin ko sa orasan, ay 11 PM na pala yon. Lumabas muna ako ng aking kwarto para pumunta sa kusina at uminom ng 1 basong gatas. At pagkatapos ko maubos yung 1 basong gatas, ay agad din akong bumalik sa aking kwarto para ituloy yung ginagawa kong pagtulog. Ngunit bago ako mahiga sa kama ko, ay nakadinig ako ng mahinang boses mula sa labas ng bintana ng aking kwarto. Kaya naman agad ko yung tiningnan para alamin kung sino ba yon at kung saan talaga nagmumula yung mahinang boses na yon. At ang makadungaw na ako sa bintana, ay doon ko napag-alaman na si Mama pala yon at Kuya Pablo. Nag-uusap silang dalawa habang nakababad yung mga paa nila sa swimming pool. Kaya dahil doon, ay napaisip ako, ano kayang pinag-uusapan nilang dalawa? At habang nakatingin ako kila Mama at Kuya Pablo, ay bigla ako nagulat at ang laking aking mga mata. Kasi paano ba naman, bigla na lang hinalikan ni Kuya Pablo si Mama sa labi nito. At ilang yun basta halik kasi ramdam ko na pil ng dalawa ang sarap habang yun ay kanilang ginagawa. Nang oras na yon, ay napaisip talaga ako ng gusto kung bakit pumayag si Mama na siya'y mahalikan ni Kuya Pablo. Kasi alam ko na si Mama ay tomboy talaga at siya ay walang interes sa mga lalaki. Pero ano itong nakita ko ngayon? Bakit siya nakipaghalikan kay Kuya Pablo? Gulong-gulo na naiisip ko habang nakatingin ako sa kanilang dalawa ng mga oras na yon. At maya-maya pa, habang sila nagtutukaan na dalawa, ay biglang napatingin sa akin si Kuya Pablo at siya ay parang nangaakit pa. Ako naman ay napatingin na lang nun at hindi na kumibo pa. At pagkatapos nun, ay bigla nang iliga ni Kuya Pablo si Mama dun sa tabi ng swimming pool. At pagkatapos nun, ay muling hinalikan si Mama. At ang sumunod na nangyari ay hindi ko na kinaya. Kasi kitang-kita namang mata ko na si Mama ay pinaligay ni Kuya Pablo. Hindi ko na pinanood ng buo yung ginawa nila. Hinayaan ko lang sila na gawin nila yon. At ako naman ay dahil nagtungo sa aking kama. At ang muli na ako nakahiga sa aking kama ay ang bilis ng kabog ng aking dibdib. Kasi hindi ko talaga lubos maisip o maunawaan kung bakit pumayag si Mama na siya ay mapaligayan ni Kuya Pablo. Ano kaya nag-udyok sa kanya na gawin ang bagay na yon? At maya-maya lang ay bigla ko naalala yung naganap kila Mama at Kuya Pablo. Kaya naman, bigla na nag-iba ang aking pakiramdam. At pakiwari ko, ay gusto ko din yung ginawa ni Mama at Kuya Pablo. Ngunit, sa paanong paraan at pagkakataon ko naman kaya yon mararanasan. Kaya naman dahil sa nakita ko kanina kila Mama at Kuya Pablo, ay nagpasya na lang ako na paligayahin mag-isa ang aking sarili. Agad kong hinimas ang aking cocomelon hanggang sa ako ay maligayahan na. At hindi ko lang namalayan na ako'y nakaraos na din ng mga oras na yon. At pagkatapos kong mapaligaya ang aking sarili, ay nagpasya na akong matulog. Ngunit, bago ko ipikit ang aking mata, ay hindi ako mapakali kasi naisip ko si Mama at Kuya Pablo.
Kaya naman dahil doon, ay dali-dali akong tumayo at sila ay tinginan ko kung andun pa ba sila sa tabi ng aming swimming pool. Ngunit pagsilip ko ay wala na sila doon. Malamang baka andun na sila sa kwarto ni Mama at doon na lang itinuloy yung ginagawa nila kanina. Kaya naman nagpasya na akong matulog noon kasi kinabukasan ay may pasok din naman ako sa aking school. At paggising ko kinaumagahan ay agad ako nagtungo sa kusina para kumain ng almusal. At ang ando na ako ay naabutan ko si Mama doon at Kuya Pablo na sila ay kumakain na ng sabay. At naabutan ko pa silang dalawa na naghaharutan. At nang makita nila ako ay nagulat silang dalawa. Kaya agad lang itinigil yung ginagawa nila yung naharutan. At agad ako niya ni Mama na sumabay na sa kanila sa pagkain. "O anak Mary, gising ka na pala. Halika, maupo ka na dyan. Sumabay ka na sa amin ni Pablo na kumain ng almusal." "Oo nga po, Ma'am Mary. Sabay ka na sa amin ni Ma'am Mara. Sorry po kung kasabay niyo akong kumain ngayon. Hindi ko kasi natanggihan yung pangyaya ng mama mo. Kaya eto, kinapalan ko na yung mukha ko. Kahit nakakaya, sumabay na ako sa kanya sa pagkain ng hagahan." "Sige po Kuya Pablo, ayos lang. Talagang di ka makakatanggi kay Mama. Nagkainan ba naman kayo kagabi? Ay ang ibig kong sabihin, kinaya mo yung pagkain ni Mama na pinaluto niya sa kasambahin namin. Sige po, kailan lang kain Kuya Pablo. Mukhang nag-enjoy ka naman sa pagkain mo ngayon." Nang sabihin ko yun kay Kuya Pablo at kay Mama, ay hindi sila nakaimik na dalawa. Nagkatingin lang kaming tatlo at pagkatapos nun, ay naupo na lang ako sa hapagkainan para kumain ng agahan. At pagkatapos namin kumain, ay agad nagsalita si Mama at eto ang sinabi niya sa akin. "Anak Mary, mag-taxi ka na lang kasi may lakad kami ngayon ni Pablo. Kailangan ko siya hanggang mamayang hapon. Saka aalis na din kami ngayon. Naligo na ako kanina pa. Magbibihis na lang ako. Ingat ka anak sa pagpasok mo At saka umuwi ka agad, okay? Huwag ka nang pumunta sa kung saan-saan." Ako naman ay napawaw na lang kay Mama kasi alam ko na may date lang ata sila ni Kuya Pablo. Kaya maghapon silang mawawala na dalawa. At habang nakaupo pa ako sa harap ng hapagkainan, ay bigla ako naisip yung nakita ko kagabi dun sa gilid ng aming swimming pool. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa din ako makapaniwala sa aking nakita na yon. Kasi alam ko na walang interes si Mama sa mga lalaki. Pero ano kayang dahilan kung bakit ganun kadali na lang siya nagpaubaya kay Kuya Pablo? At habang naisip ko mga ngayon, ay bigla naman sumulpot si Mama sa aking harapan. Nang makita ko siya, ay nagulat ako sa kanyang ayos sa forma. Naka-makeup siya na dati ay di naman niya ginagawa. At ang suot niya ng damit ay pang babae na din. At di lang yon, nagsuot pa siya ng wig na kulay blondie at mahaba na halos umabot na sa kanyang bewang. Kaya dahil doon, ay gulat na gulat talaga ako sa kanyang itsura. Kasi lumabas ang natatanging kagandahan ni Mama. Ang kaso, ano kayang dahilan kung bakit gayon ang kanyang pormahan? Tanong ko sa aking sarili na ang totoo ay mukhang alam ko naman yung kasagutan. "Mama, ikaw ba yan? Bakit ganyan ang ayos mo Nagpakababae ka na Mama. Totoo na ba yan? Ang ganda mo pala. Pag ganyan ang ayos mo at pormahan. Saan po bang date mo or lakad? Pwede ko bang malaman kung okay lang?" "Ano ka ba naman anak? Ang dami mo naman tanong dyan. Huwag ka lang magtanong anak, okay? Basta, suportuhan mo lang ako ngayon kung ano yung nakikita mo Kasi anak, masaya ako ngayon. Kaya sana, hayaan mo lang ako Alam mo naman kung gaano katagal ako nagpaka-single. Kaya sana ngayon, maging masaya ka para sa akin. Sige na anak, aalis na kami ni Pablo. Ingat ka sa pagpasok mo. Love you anak. Mwah." "Sige Mama, ingat ka na lang po sa lakad mo. Sana mag-enjoy ka po. Love you to Mama." At pagkatapos nun, ay umalis na nga si Mama at Kuya Pablo. At sa tingin ko, ay may relasyon na silang dalawa. Okay lang naman sa akin kung magkaroon sila ng relasyon. Basta maging masaya lang si Mama at hindi na siya masasaktan muli gaya ng dati. At habang paalis na si Mama at Kuya Pablo, ay bigla lang napatingin sa akin si
Kuya Pablo. At pagkatapos nun, ay sa kanya ako kinandatan. Ako naman, ay tinitigan ko lang siya. At bigla ko lang naalala na kagabi pala, ay alam ni Kuya Pablo na nakita ko sila ni Mama na pinapaligayang isa't isa dun sa tabi ng aming swimming pool. Kaya dahil doon, ay agad ako naiya sa kanya at ako ay pumasok na sa loob ng aking kwarto para ako ay mag-asikaso na din at makapasok na sa aking klase. At ang paalis na ako, ay bigla naman dumating ang girlfriend ko na si Trixie at siya'y nagaya na samahan ko daw siya na mag-shopping. Babe, samahan mo naman ako ngayon na mag-shopping. May kailangan ka sa akong bilhin eh. Sige na babe, please. Babe, may pasok ko ngayon sa school. Kaya di kita masasamahan. Kung gusto mo, after na ng klase ko. Isang subject lang naman ang pasok ko ngayon. After nun, pwede na kitang masamahan. Ganun ba babe? Sige, wait na lang kita dito sa bahay nyo. Basta bilisan mo ha. Pag matapos na yung klase mo, chat mo ako para punta na ako sa school mo. Ayoko kasi maghintay doon sa labas ng school mo babe. Okay sige babe, chat agad kita. Fast forward tayo. At pagkatapos ng aking klase, ay agad na kami nagtungo sa mall para masamahan ko ng aking girlfriend na mag-shopping. At ang ando na kami sa mall, ay aksidente ko nakita sila Mama at Kuya Pablo na pumasok sa isang hotel. Nakaharap lang ng mall kung saan kami nagpunta ng aking girlfriend. Nang oras na yon, ay nasyak ako kasi hindi ko inasahan yon. At sinabi ko na lang sa aking sarili na talagang bumigay na si Mama kay Kuya Pablo. At sa tingin ko ay mahirap nang pigilan yon. Kaya naman, wala na akong magagawa sa bagay na yon kundi suportahan si Mama. At pagkatapos namin mag-shopping ng aking girlfriend, ay umuwi na din kami agad sa bahay. At ang ando na kami sa bahay, ay agad ko napansin na wala pa si Mama at Kuya Pablo. Mukhang napasarap ata yung kanilang ginawa sa bahay na walang kusina. At dahil wala pa si Mama at Kuya Pablo, ay kami lang ng girlfriend ko ang kumain ng hapunan. At maya-maya lang, nang patapos na kaming kumain ng aking girlfriend, ay bigla na lang sumpot si Mama at Kuya Pablo sa aming harapan. O anak, may bisita ka pala. Andito pala si Trixie. Tita Mara, hindi ko kayo nakilala. Grabe, ang ganda nyo pala. Pagmaba ang buhok nyo. Bagay sa inyo, tita. Babaeng babae. Ang dating nyo ngayon. Kain po, tita. Sabay na kayo sa amin ni Kuya Pablo. Di pa naman kami tapos kumain ni Mary. Trixie, kumain na kami ni Pablo sa labas. Sige, kayo na lang ni Mary kumain. At saka, magpapahinga na ako. Pagod ako eh. Ay, ganun ba tita? Sige po, pahinga na kayo. Sige Trixie, salamat ah. Anak Mary, maiwan ka na kayo ni Trixie ah. Magpapahinga na ako. Mama, mamaya ka na kaya magpahinga. Samahan mo kaming uminom ni Trixie. Mag-iinuman kasi kami mamaya pagkatapos namin kumain. Sige na mama, minsan lang ako mag-iya sa'yo. Kaya sana, huwag mo akong tanggihan mama. Ay oo nga po tita, masarap mag-inom ngayon. Malamig ang panahon at mukhang uulan na naman tita Mara. Nang oras na yon, ay hindi ko alam kung bakit ko naya si Mama na kami mag-inuman. Siguro marahil ay nagselos or nainggit ako sa kanya kasi nga nasaksihan ko mismo yung pagpapaligay sa kanya ni Kuya Pablo kagabi. Marahil ay gusto ko din maranasan ng ganong bagay kaya ako nagkakaganito ngayon. At maya-maya lang, habang nasasabi ko sa aking isipan ang salitang yon, ay bigla naman sumulpot sa pintuan si Kuya Pablo. Mamara, yung jacket mo po, naiwan mo sa loob ng sasakyan. Sige Pablo, pakilagay na lang dyan sa sopa. Sige na Pablo, magpahinga ka na. Alam ko pagod ka na din. Sige po Mamara, salamat ho. At nang paalis na si Kuya Pablo, ay bigla ako naman naisip na siya ay yayain na sumama sa amin sa inuman. Kuya Pablo, mamaya ka na matulog. Samahan mo kaming mag-inuman nila Mama at Trixie. Sige na po Kuya Pablo, pumayag ka no. Huwag ka nang tumanggi pa. Minsan lang naman ng ganitong pagkakataon, di ba? Oo nga po Kuya Pablo, sumama ka na sa amin. Minsan lang naman magaya si Mary. Sa akin okay lang, kaso maaga kami aalis ni Mama bukas. Baka kasi malasing ako at mapuyat. Mama, payagan mo na si Kuya Pablo.
Saglit lang naman tayo. Sa kaunti lang po. Ang iinumin natin na alak para hindi tayo malasing. Sige na mama, pumayag ka na. Ay nako, kayo talagang dalawa mga pasaway. Ano Pablo, okay lang ba sa'yo na makapag-inuman sa amin? Saglit lang naman daw. Pagbibigyan mo ba sila ha? Sa akin naman ay okay lang din. Basta huwag kang iinom ng madami. Sige Ma'am Mara, payag na ako. Onti lang naman pala. Saka hindi naman ibang tao yung nag-iaya sa akin. Anak mo naman at ang girlfriend niya. Kaya sige Ma'am Mary, payag na ako makapag-inuman sa inyong dalawa. Oh ayos, sige po. Mauna na kami sa labas para maayos na namin ni Trixie yung mga iinumin natin na alak. Pero bago namin gawin yon, tatapusin muna namin ang aming pagkain. At dali-dali na nga namin binilisan ng girlfriend ko na si Trixie ang pagkain ng hapunan. At ang matapos na kaming kumain, ay agad na namin inayos yung aming mga iinuming alak. At ang nakahanda na yon, ay agad na namin niya si Mama at si Kuya Pablo. Mama at Kuya Pablo, alika na kayo sa labas. Nakahanda na yung iinumin nating mga alak. Sige anak, mauna na kayo ni Trixie. Susunod na kami ni Pablo, saka magpapalit muna pala ako ng damit ko. Sige po Mama, bilisan nyo para maagad din tayong matapos. Kasi nga di ba, ipagmamaneho ka pa ni Kuya Pablo bukas. Oo anak, tama ka. Ipagmamaneho niya pa ako bukas. Kaya bawal talagang malasing si Pablo mamaya. Siya sige, akit na ako sa itaas na makapagpalit na ako ng damit ko. Pablo, sumabay ka na kila Mary at Trixie. Doon na lang ako hintayin sa labas. Sige po Mamara, doon ka lang namin hihintayin sa labas. At pagkatapos nun, ay nagtungo na nga kami nila Kuya Pablo at ang girlfriend ko na si Trixie doon sa aming bakuran. At maya-maya lang ay bigla na din sumulpot si Mama. Napatingin kami kay Mama kasi naka-nighties lang siya ng mga oras na yon. At talaga namang litaw na litaw ang kaseksihan ni Mama ng mga oras na yon. Oh Mama, ba't ganyan ang suot mo? Para ka na matutulog Sinadya ko talaga anak na ganitong suotin ko para mamaya kung sakaling malasing ako ay diretso tulog na ako at presko ang aking katawan. Siya paano, halika na. Simulan na natin ang inuman na maaga tayong matapos, di ba? Sige Mama, Kuya Pablo at mahal ko Trixie. Simulan na natin ang inuman. Cheers tayo. At habang nagiinuman na kami, ay naging masaya naman kami noon. Nagkwentuhan kami na kung ano-anong mga bagay. Si Kuya Pablo naman ay napapansin ko na talaga man titig na titig kay Mama. Marahil ay dahil yon sa sexing damit na suot ni Mama. Malamang ay gusto naman na makaisa ni Kuya Pablo kay Mama. Kaya gano'n na lang siya makatitig dito. Ako naman ng mga oras na yon ay nakadama ng kaunting asar. At pakiwari ko, pag nagsuot kaya ako ng ganong damit kay Mama, ay gano'n din ba ako tititigan ni Kuya Pablo? Tanong ko sa aking sarili ng mga oras na yon habang nakatingin ako kay Kuya Pablo. At makalipas ng mga ilang oras ay di namin namalayan na napadami na pala ang inom namin na alak. Kaya dahil doon ay bigla nang lumagapak si Mama at ang girlfriend ko na si Trixie doon sa aming harapan ni Kuya Pablo. At sila ay tuloy nang nalasing. At ako naman ng mga oras na yon ay nahihilo na din. At pakiwari ko, malapit na din ako makatulog dahil sa aking kalasingan. At dahil sa napahiga na sa harapan namin si Mama at ang girlfriend ko, ay agad sinabi ni Kuya Pablo sa akin na ipapasok niya na daw ito sa kwarto. Ako naman ay tumango na lang sa kanya kasi nga, hilo na talaga ako noon at parang wala na din ako sa aking sarili. At makalipas na ilang sandali ay naipasok na nga ni Kuya Pablo si Mama at ang girlfriend ko sa kwarto at kami lang dalawa ang naiwan doon sa bakuran. Ma'am Mary, kaya mo bang uminom ng alak? Tingin ko po, bibigyan na din kayo at malapit ka na din malasing. Kaya mabuti pa po Ma'am Mary, ihatid na din kita sa kwarto mo para may katabi si Ma'am Trixie doon sa kwarto mo. Paano ma'am, halika na ba? Hindi Pablo, kaya ko pa. Inom pa tayo ng alak, saka di pa ako lasing no? Kaya ko pa. Sige Kuya Pablo, cheers tayo. At tayo uminom pa. Naku Ma'am Mary, hindi ako naniniwalang kaya mo pang uminom. Ako nga po, medyo hilo na din.
Kaya ma'am, habang may lakas pa ako, mabuti pa. Ihatid na kita sa kwarto mo. Halika na po, para makapagpahinga na tayo pareho. Ano ka ba, Pablo? Makulit ka din. Sabing kaya ko pang uminom. Huwag ka na makulit dyan, okay? At pagkatapos kong masabi kay Kuya Pablo ang salitang iyon, ay agad siyang lumapit sa akin. At sa kanya ako pinilit na itayo. Ngunit, ang ginawa ko, ay nagpumiglas ako. At talagang ayaw ko pang tumigil sa pag-inom ng alak. Ano ka ba, Kuya Pablo? Sabing gusto ko pang uminom. Bitawan mo ko. Inom pa tayo. Kaya ko pa. Sige na, Kuya. Itagay mo pa. Cheers. Mameri, tama na. Lasing ka na po. Halika na sa kwarto mo. Salita ni Kuya Pablo na halatang medyong asar na sa akin. Kaya naman ang ginawa niya ay agad niya akong binuhat. Ako naman ay nagpumiglas. Kaya nangyari ay nahulog kaming dalawa sa swimming pool. At pagkatapos nun ay nagsisigaw ako kasi nga malulunod na ako ng oras na yon at di ko na talaga kayang lumanghoy pa nun. At maya-maya lang ay bigla ako lang naramdaman na may yumakap sa akin at ang kamay niya ay nakahawak sa akin magkabilang bewang. At pagkatapos nun ay bigla ko lang narinig ang boses ni Kuya Pablo. Mameri, ayos ka lang ba? Ikaw kasi ang kulit mo. Ayan tuloy, nahulog tayo dito sa swimming pool nyo. Mabuti pa po, halika na. Umahon na tayo para makapagpahinga ka na. Lasing ka na po talaga. Sinabing hindi nga ako lasing. Bakit ba ang kulit mo ha? Pablo, ang gwapo mo pala. Ang swerte sa'yo ni Mama. Sana all na lang. At pagkatapos kong masabing salitang yon kay Kuya Pablo, ay bigla kami nagkatitigan ng dalawa. At kasunod nun, ay ako, ang unang sumunggab ng halik sa kanyang labi. Ng mga oras na yon, ay parang nagulat si Kuya Pablo sa ginawa ko sa kanya. Ngunit, panandali lang naman ang kanyang pagkagulat. Kasi makalipas na ilang segundo, simula nang mahalikan ko siya sa kanyang labi, ay agad naman siyang lumaban sa akin. At ang pagkakaya-push na sa akin magkabilang bewang, ay naramdaman ko na yon, ay bigla na lang humigpit. Sinyales na nagugustuhan niya yung ginagawa naming dalawa. At ilang saglit lang, ay mas lalo naging maalab ang aming tukaan na ginagawa ni Kuya Pablo. Kaya naman, napakapit na din ako na mahigpit sa kanyang mga braso at nasasambit ko na ang kanyang pangalan. Kuya Pablo, sige pa. Ituloy mo lang ginagawang paghalik sa aking labi. At pagkatapos ko yun masabi sa kanya, ay napatitig siya sa akin. At pagya siyang napahinto sa ginagawa niyang paghalik sa aking labi. At kasunod nun, ay bigla niya ako hinaltak pa itaas para makaahon kami sa swimming pool. At ang andon na kami sa gilid, ay muli niya ako hinalikan sa aking labi na talaga naman nagpaalab sa aming mga gabi. At maya-maya pa, na magtatangka na siya na ako'y kanyang paligayahin na, ay bigla na lang akong nagsuka. Kaya naman, hindi natuloy yung kanyang binabalak na gawin sa akin. Maging ako din ay naasar sa aking sarili kasi maranasan ko na sana yung aking nais maranasan. Yung may lalaking magpapalagaya sa akin. Ang kaso naudlot pa yon. Ngunit, wala naman ako magagawa sa bagay na yon kasi hindi ko naman yung kagustuhan na mangyari. Marahil, ay dala na din yun ng aking kalasingan. At dahil naudlot nga, yung balak sanang gawin sa akin ni Kuya Pablo, ay nagpasya na siya na ako ay hatid sa aking kwarto. Ngunit, bago niya yung gawin, ay dinala niya muna ako sa CR para makapagbanlaw muna at para malinisan ang aking katawan. At pagkatapos nun, ay saka na kami nagtungo sa aking kwarto. At ang ando na kami, ay hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari kasi nga nakatulog na ako nun dahil sa aking kalasingan. At kinaumagahan pagising ko, ay tulog pa din ang aking girlfriend. Kaya naman, dali-dali ko siyang ginising. Ani, gising na. Di ba may pasok ka din sa school mo? Baka malate tayo neto. Arayhan, ang sakit naman ng ulo ko. Ano ba nangyari kagabi? Naku Han, nalasing kayo ni Mami, kaya yan, masakit ang ulo mo. Ako din naman Han, nalasing kagabi, kaya eto, masakit din ang ulo ko ngayon. Ay ganun ba Han? Hindi ko alam na mabilis pala ako nalasing kagabi. Sino palang nagdala sa atin dito Han sa kwarto kung nalasing tayo kagabi? Ay naku Han, hindi ko din alam eh. Nagpalusot ako sa aking girlfriend
na hindi ko alam. Kahit ang totoo niyan, ay alam ko naman talaga na si Kuya Pablo ang nagbuhat sa aming lahat sa kwarto. Ay ganun ba, Han? Kala ko kasi alam mo. Siguro si Kuya Pablo ang nagbuhat sa atin dito sa kwarto. Mabuti pa, Han, alamin natin. Halika, bumaba na tayo. At baka ando na sila ng mama mo sa kusina. Baka kumakain na sila ng agahan. Sige, Han, halika na. Pumunta na tayo sa ibaba nang makakain na din tayo ng agahan. At ang ando na kami sa kusina ay sakto naman na magsisimula palang kumain si Mama at Kuya Pablo. O anak, at Trixie, andyan na pala kayong dalawa. Ipapagising ko na sana kayo sa kasambahay natin. Kaso eto, mabuti naman at gising na pala kayo. Halika na kayo, maupo na kayo dyan sa hapagkainan para makakain na tayo. Pare-pareho pa tayo may pasok ngayon. Sige po, Mama. Siya pala, Mama. Asan si Kuya Pablo? Nagbibi siya. Andun sa kwarto niya sa labas. O, eto na pala si Pablo. Pablo, halika na. Sumabay ka na sa amin sa pagkain. Para sabay-sabay na tayo. Saka, ikwento mo nga sa amin kung ano pa nangyari kagabi. Kasi di ko alam kung paano ako nakarating sa aking kwarto. Sige po, Mamara. Bali ako pong nagbuhat sa inyong lahat. Papasok sa inyong mga kwarto. Lahat po kasi kayo ay nalasing agad. Tapos, nang matid ko na kayo sa mga kwarto nyo, natulog na din ako. Ganun pala yung nangyari. Ano ba yan? Nakakahiya naman sa'yo, Pablo. Lahat pala kayo ikaw ang nagbuhat. Oo nga po, Kuya Pablo. Nakakahiya sa'yo. Next time, pag mag-iinuman ulit tayo, hindi na ako inom ng madaming alak para hindi mo na ako buhatin. Papasok sa kwarto. Di ba, Han, Mary? Teka, Han. Ba't wala ka ata? Ano nangyari sa'yo? Kanina, okay ka lang naman Wala, Han. Gutom na siguro ako. Kaya siguro ako nagkakaganito ngayon. Mabuti pa kumain na tayo. Oo nga, Trixie. Baka gutom ng anak ko. Kaya tulala na yan. Halika, kumain na tayo. Para makaalis na din tayo. At sabay-sabay na tayong umalis ng bahay. At pagkatapos siya masabi ni Mama, ay agad na nga kaming kumain. At habang kami kumakain ay nagkakatingin na kaming dalawa ni Kuya Pablo. Kasi nga, alam namin sa aming sarili na may muntik na maganap na kaligayahan sa aming dalawa. Ang kaso, nauldot lang yon dahil sa nagsuka ako kagabi dahil sa aking kalasingan. At di ko muna amin sa aking sarili, ay nakadama din ako ng asar noon. At nasabi ko sa aking isipan, paano kaya kung hindi ako nagsuka noon? Ano kaya naganap sa amin ni Kuya Pablo noon? Naiisip ko habang bagyang napapangiti. At pagkatapos kong naisip ang bagay na yon, ay napatitig talaga ako ng gusto kay Kuya Pablo. At ninanamnam ko ng palihim ang kanyang kagwapuhan. At pagkatapos namin kumain, ay nagpa siya. Nang mauna si Mama kasi nagmamadali na daw siya. At baka di daw maabutan ng kanyang kliyente sa opisina. At kami naman ng girlfriend ko si Trixie ay naligo muna at saka nag-asikaso ng aming mga sarili. At ang okay na kami ay saka na din kami umalis ng bahay. At habang nasa klase ako, ay si Kuya Pablo ang aking nasa isipan. Iniisip ko yung ginawa naming halikan kagabi. At pakiramdam ko ng mga oras na yon ay nakadampi pa sa aking labi ang kanyang labi na malambot at kay sarap halikan. Buong klase ko ay si Kuya Pablo ang aking nasa isipan. At iniisip ko kung paano kaya mangyayari yung ganong tagpo na kami ay muling maghalikan. At makalipas ang buong maghapon ay oras na ng uwian. Kaya naman, dinaanan ko ng aking girlfriend sa kanyang classroom para sabay na kami umuwi na dalawa. At habang nag-aabang na kami ng taxi na masasakyan, ay siya naman biglang buhos ng malakas na ulan. Kaya naman, natenga kami sa waiting shed. At mas lalo kaming nahirapan ng aking girlfriend na makasakay ng taxi pa uwi. Nakuhan, ang malas naman natin. Mas lalo tayo nito mahihirapan makasakay pa uwi. Ang lakas ng ulan, no? Tapos di ba, bumabaha pa dito sa lugar na to kung saan tayo nag-aabang ng taxi. Han, kung magpasundo kaya tayo kay Kuya Pablo, sure naman ako, ando na sila ng mama mo sa bahay. Kaya okay lang siguro kung magpasundo tayo sa kanya, di ba? Sige, Han, wait. Tawagan ko lang si Mama, ha? At agad ko nang tinawagan si Mama para kami ay magpasundo na kay Kuya Pablo. At ang makausap ko na si Mama ay sakto naman na nasa bahay na pala siya.
Kaya naman agad kong sinabi kay mama na kami ay sunduin na lang ni Kuya Pablo sa dahilan nahihirapan kami makasakay pa uwi ng bahay. Ang kaso, nang masabi ko yun kay mama, ay wrong timing naman kami ng aking girlfriend kasi pinabalik pala ni mama si Kuya Pablo sa opisina ni mama para balikan yung mga papeles na naiwan niyo doon kanina. At hindi din magawa na matawagan ito kasi iniwan daw pala ni Kuya Pablo yung cellphone nito sa bahay na naka-charge. Kaya ng mga oras na yon ay wala na akong nagawa pa kundi magpaalam na lang kay mama at putulin na ang aming pag-uusap sa cellphone. Han, hindi daw tayo masusundo ni Kuya Pablo. Bumalik daw ito ng opisina ni mama at hindi daw dala yung cellphone na iwan daw na naka-charge sa bahay. Kaya yon, hindi na matawagan si Kuya Pablo. Wala tayong magagawa ngayon kundi maghintay na lang na may dumaan na taxi. Ano ba yan, Han? Ang malas naman natin. Ako ang malas, Han. Pero ikaw makakauwi ka. Kasi malapit lang naman ang bahay mo dito, di ba? Pwede ka sumakay ng tricycle para makauwi ka na at makapagpahinga. Sige na, Han, mauna ka na. Habang hindi pa tumataas ang tubig dito. Ayun oh, madami pang tricycle ang nakapila. Baka mamaya, Han, maubos na yan. Kaya mas maganda, mauna ka nang umuwi, Han. Tatawagan na lang kita mamaya pag nakasakay na ako ng taxi. Sure ka ba dyan, Han? Baka mamaya, matagalan ka naman dito. Sama na lang kaya ako sa iyo, Han, sa bahay nyo. Doon ako matulog. Papaalam na lang ako kay mama ngayon. Hindi pwede. Nakalimutan mo na ata. Maagang pasok ko bukas. 'Di ba? May exam tayo. Finals na natin bukas. Kaya dapat maaga tayong matulog mamaya. Ay nako, oo nga pala, Han, sorry. Nakalimutan ko agad. Sige na nga, Han. Una na ako umuwi sa iyo, ah. Basta, pag nakasakay ka na ng taxi, tawagan mo agad ako, ah. Para alam ko na safe ka makakauwi sa bahay nyo. Okay, sige, Han. Tatawagan agad kita. Paano, halika na. Hatid na kita sa sakayan para makauwi ka na. At pagkatapos nun, ay hatid ko na nga sasakayan yung aking girlfriend. At ang makasakay na siya at makaalis na yung tricycle, ay muli akong bumalik sa may waiting shed para maghintay na masasakyan kong taxi. Ang kaso, lumipas na ilang mga minuto, ay wala pa din akong taxi na masakyan. At ang ulan nun ay palakas na ng palakas. At yung lugar na kung saan ako naghihintay ng taxi ay pataas na ng pataas ang tubig. Kaya naman, nagpasya na akong umalis sa lugar na yon at suungin na yung tubig sa kalsada na bahagyang tumataas sa mga sandaling yon. At habang naglalakad ako sa kalsada at basang-basa ng ulan, ay bigla na lang ako nagulat na may bigla na lang bumusina ng malakas mula sa aking likuran. Kaya dahil doon, ay agad ako napatingin at napasigaw. At pagtingin ko, ay nagulat ako. Kasi si Kuya Pablo pala yon. Kaya naman agad ako natuwa at sabay pasok agad sa loob ng kotse. At nang makapasok na ako sa loob ng kotse, ay agad akong tinanong ni Kuya Pablo kung ayos lang daw ba ako. Ma'am Mary, ayos ka lang ba? Bakit mo po sinusuong yung baha, ma'am? At ang malakas na ulan. Ayan tuloy, basa ka na naman. Kuya Pablo, wala kasi ako masakyan. At yung lugar na pinaghihintayan ko ng taxi, tumataas na yung tubig. Kaya yun, nagpasya ako umalis sa lugar na yon. At baka malunod pa ako doon at tangin ng malakas na agos ng tubig. Mabuti na lang, Kuya Pablo. Dito ka dumaan sa lugar na to. Maswerte pa din ako kahit papano. Opo, Ma'am Mary. Traffic kasi sa kabilang kalsada. Kaya dito ako dumaan. Paano yan, ma'am? Basang-basa ka na. Yung damit mo po, nabasa na ng ulan. Hayaan mo na, Kuya Pablo. Ang mahalaga, nakasakay ako sa'yo. At ako'y makakauwi na ng maayos. At hindi ko na kailangan pa mag-commute or maghintay ng taxi. Sa bagay, tama ka, ma'am. Sige po, ma'am. Umuwi na tayo. Hinaan ko lang po yung aircon para di kayo gaano lamigin, ma'am. Sige, Kuya Pablo. Salamat. At pagkatapos nun, ay nagpatuloy na nga sa pagmamaneho si Kuya Pablo. At habang nasa biyahe kaming dalawa, ay ang tahimik lang naming dalawa. Wala na sa amin nagsalita hanggang sa makapasok na kami sa loob ng subdivision kung saan ako nakatira. At ang malapit na kami sa bahay, ay nagulat na lang ako nang biglang ihinto ni Kuya Pablo yung sasakyan. At ito itinabi niya sa gilid ng kalsada. At doon niya pa itinabi sa part ng kalsada na madilim. At halos kaunting sasakyan lang
ang dumadaan doon. Kaya naman dahil doon ay nagulat ako at siya'y akin tinanong, "Kuya Pablo, bakit tayo huminto dito? Malapit na tayo sa bahay ah. Mga 1 kilometro na lang ang layo natin." Ngunit, nang itanong ko yung kay Kuya Pablo, ay hindi siya nagsalita at maya-maya lang ay bigla niyang binuksan yung pintuan ng kotse. At pakiramdam ko ay tatabihan niya ako mula sa likodan ng sasakyan. Kaya naman, bigla na lang bumilis ang tibok ng aking dibdib kasi pakiramdam ko ay may magaganap na kakaiba. At maya-maya lang ay katabi ko na nga si Kuya Pablo sa likodan ng kotse. Tinitigan niya ako ng malagkit at sabay hawak sa aking muka. At kasunod nun ay dali-dali niyang sinunggaban ng aking labi ng matamis na halik. Ako naman ng mga oras na yon ay wala nang nagawa pa kundi lumaban na din ng halik kay Kuya Pablo. Kasi alam ko sa aking sarili na gusto ko talaga yung ginawang paghalik sa akin ni Kuya Pablo. At dahil nadadala na ako sa halikan namin dalawa ni Kuya Pablo, ay napapakabit na ako sa kanyang likodan. At talaga namang wala na akong nagawa noon kundi sumabay sa nangyayari at namnamin yon. At makalipas na ilang minuto na halikan namin ni Kuya Pablo, ay bigla siyang nagsalita. At itong sinabi niya sa akin, "Ma'am Mary, nabitin ako sa ginawa natin kagabi. Kung alam mo lang ma'am, alos nang gigil ako sa'yo nun. At ang gabing yun, hindi ako nakatulog. Kasi ikaw nga kinasa isip. Gusto kitang maangkin Ma'am Mary. At sa tingin ko, ito na yung tamang pagkakataon para mangyari yung bagay na yon. Ma'am Mary, ngayong gabi, sisiguraduhin ko na magiging akin ka na. Ma'am Mary, kahit tomboy ka, napakaganda mo talaga at kay bango pa. Ma'am Mary, akin ka na, ang bango mo at kay sarap mapaligaya." At pagkatapos yun masabi sa akin ni Kuya Pablo, ay muli niya akong hinalikan sa aking labi hanggang sa kung saan na napadpad ang kamay niya. Ako naman ay wala nang nagawa pa kundi pumayag na lang sa kanyang ginagawa ng mga oras na yon. Lalo na nang dumampi na ang kanyang mga kamay sa aking cocomelon na may laban talaga. At ang dumampi na yung kamay niya ay tuloy na talaga ako nawala sa aking ulirat at ako ay nagpaubay na talaga sa kanya. At maya-maya lang, habang busy si Kuya Pablo sa aking mga cocomelon, ay kung ano-ano na ang lumalabas sa aking bibig na talagang nagustuhan ni Kuya Pablo habang sinasabi ko ang mga salitang yon. "Kuya Pablo, ano ba? Ano bang ginagawa mo sa akin? Kuya Pablo, ano ba kasi? Bakit kakaiba ang aking nararamdaman? Para ang sarap, Kuya Pablo. Ma'am Mary, enjoy mo na lang po. Maya-maya, mas magugustuhan mo ang mangyayari pag napaligaya na kita." Nang sabihin ni Kuya Pablo sa akin, ay palihim ako natuwa kasi alam ko sa aking sarili na mabibinyagan ako. At si Kuya Pablo ang unang lalaki na makakagawa nun sa akin. Kaya naman, nanahimik na lang ako habang ine-enjoy ko yung mga nangyayari ng oras na yon. At maya-maya lang ay naramdaman ko na parang may nababasa na sa aking katawan. Hindi ko lang pinansin yon kasi alam ko na basa naman talaga ako ng tubig ulan at maging ang damit ko ay basa din ng tubig ulan. Kaya naman, kahit alam ko sa aking sarili na talagang bibigay na ako, ay hindi ako nagpahalata kasi nga nahihiya din ako kay Kuya Pablo kasi alam niya na may girlfriend ako at ako isang tomboy. Ngunit dahil sa pagnanais ni Kuya Pablo na mapaligaya ako, ay tuloy na akong bumigay sa kanya. At siya ay hinayaan ko na kung anong nais niyang mangyari ng mga oras na yon. At maya-maya pa, ay yun na nga, nagpasya na siya na ako'y paligayahin na. Agad akong hiniga ni Kuya Pablo at sa kanya na ginawa ang pagpapaligaya sa akin. At habang pinapaligaya niya ako, ay kakaibang saya sa pakiramdam ang akin natatamasa. Kasi paano ba naman, yun ang unang beses na may gumawa sa akin nun. Hindi ko akalain na nakakabaliw pala yun sa sarap. At sa tingin ko, ay hanap-hanapin ko ang ginawa na yun sa akin ni Kuya Pablo. At ang matapos niya akong mapaligaya, ay muli kaming naghalikan habang kami magkayakap. Nagkaroon kami ng tagong relasyon ni Kuya Pablo habang magkarelasyon din sila ni Mama. Okay lang naman sa akin yung ganong setup. Ang mahalaga ay napapaligaya niya ako at kami masaya
sa aming mga ginagawa na yon. Basta wag lang kaming papahuli ni Kuya Pablo para tuloy-tuloy ang aming kasiyahan na ginagawa. At siya pong storya kung paano nasisid ang gaya namin na tomboy ni Mama ng aming houseboy na si Kuya Pablo. So ayun, tapos na yung full story natin. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. Bye-bye!